Ako si Kate Mendoza, 17 taong gulang, at ako ay may HIV. Bata pa lamang nang makumpirma na ako ay HIV positive dahil ang aking ina ay HIV positive noong mga panahon na iyon. Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang sakit ko dahil sa takot na husgahan, iwasan, at katakutan ng ibang tao. Tumutulong ako sa maliit na pwesto sa bayan kung saan nagbebenta kami ng turon, banana Q at iba pa. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ako sumasailalim sa antiretroviral therapy o ART upang mapababa ang aking viral load at maprotektahan ko rin ang sarili kong kalusugan. Uy, pili na kayo dyan! Pili na kayo mo! Konti na lang to, pakyawin nyo na! Banana Q, may turon, kamote Q, Ano yung dalawang ganito? Hindi, ito pa. Ito pa rin. Doon na lang. Guys, ito na yung order nyo. Ano na ba? Turon. Salamat. Thank you. Saan kayo galing? Buti napunta kayo dito. Ito, sinundo kami sa bahay. Sabi daw puntahan ka namin. Ayan na daw. Sige, punta na ka doon ako dyan. Uy guys, alam mo na ako, may pinapa-auto si mama. Magsasara na ako. Enjoy lang kayo dyan. Salamat. Sino? Ano? Tara, balik ulit tayo next time. Ha? Ano to? Si Kate? HIV positive? Wait lang! Next time, balik ulit tayo ha. Balik tayo kay Kate. Oo. Uy, Mia! Ba't ba ang tagal mo dyan? Init-init eh. Ano yun? Ba't ang tahimik mo? May problema ka ba? Sige na nga. Sige yan. Ano to? HIV. Positive? Sigurado ka bang kay Kate to? Oo, kay Kate. Oh. Kate Mendoza. Hoy, kumain tayo kanina ng paninda niya ha. Sigurado ba hindi tayo mahawaan yan? Di ko nga alam eh. Ay nako, uwi muna nga tayo. Kausapin na lang natin si Kate. Sige, tara na. Uy, Kate! Saan ka pupunta? Parang mamadali ka. Yung sa tindahan, may nakalimutan ako si Ang. Sige, mamaya na lang. Ito ba yan? Bakit mo sa'yo to? Saan na doon ako ka? Totoo ba yan? HIV? Di ba nga malalang sakit yan? Tapos nakakahawa. Paano ka nagkaroon ng HIV? Hindi ko sanang malaman ninyo dahil takot akong iwasan nyo. Pero yung HIV ko, nakuha ko sa nanay ko kasi may HIV siya nung pinanganak na ako. Pero ngayon, nagtitake naman na ako ng therapy, yung antiretroviral therapy para mabawasan yung load ko. Tingnan mo, yung load ko ngayon, 50 na lang. Ibig sabihin, undetectable na at hindi na nakakahawa yung sakit ko. Actually, magpapa-therapy ako ngayon dito sa hospital. Kaya mauna na ako, naiwan mo kasi. Sige, Uy, wait lang! Pwede ba ako sumama? sige nga. Tara.
Baby, sabi ko na kayo. Pwedeng makiupo. Diana, di ba may bag ka pa? Baka hindi na fashion. Sige, okay lang. Punta na lang ako sa kabila. Thank you. Uy, Kate, wait lang! Grabe naman kayo. Makikiupo lang naman siya eh. Hindi naman nakakawang HIV sa pagkain, no? Kasi naman, Ben, paano kung makawa tayo sa kanya? Hindi naman ganyan nalilipat ang HIV eh. Alisin mo nga yan. Hindi napapasa ang HIV sa pagkain o sa kahit na anong casual contact. Ang HIV ay nalilipat sa pamamagitan ng pakikipagtalik o kaya naman ito ay maaaring malipat sa pamamagitan ng pagkatusok ng karayon mula sa pamamagitan ng HIV. Ngunit sa kaso ni Kate, siya ay nagkaroon ng HIV dahil merong HIV ang kanyang ina at maaaring naipasa ito sa kanya sa pamamagitan ng breastfeeding o kaya naman ito ay naipasa sa kanya mula sa pagbubuntis o kaya naman sa panganganak ng kanyang ina. Kailangan niyang mag-research. At isa pa, mababa na ang viral load ni Kate. Meaning, kahit na habang buhay na meron siyang HIV, ay hindi na siya maaaring makahawa sa kahit na anong paraan. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang uri ng virus na unti-unting din sumisipin o umaatake. Nian, meron ka na naman? Hindi. Nagsisearch lang ako tungkol sa HIV. Tungkol ba kay Kate yan? Oo, nagsisearch ako kung paano siya nakakahawa at kung ano yung mga gamot niya. Nakakonsensya kasi ako nung sinabihan ako ni Ben na nagagamit na daw pala siya. Yung ART ata yun, yung antiretroviral therapy. Yun ata yun, basta ewan ko. Yun na yun. Akala ko kasi kapag HIV, AIDS agad eh. Tapos wala na silang pag-asa. Hindi daw. Walang cure pero may gamot. Pero kailangan tuloy-tuloy parang hindi lumala. Kaso yun lang, ang problema, konti lang yung mga nagpapatest kasi ayaw nilang malaman o nahihiya sila. Alam mo, sa totoo lang, kung ako din, mahihiya akong magpa-test. Kasi paano na lang kung nag-positive ako, di ba? Paano na lang ako neto? Paano na yung trabaho ko? Paano na din sa bahay? Nakakatakot talaga. Kaya nga, di ba, importante ang voluntary testing para malaman agad at magamot din agad. Nga. Pero ang dami natin maling akala, no? Tapos nahusgahan pa natin agad si Kate. Ang bango ng mangga, guys. Uy, Kate, tara, sama ka sa inuman, chat tayo. Baka sakaling mawala yung HIV mo. Anong sinabi niyo? Wala kayong alam. Ang alak ay hindi gamot sa HIV, ngunit ito ay lalo pang nagpapataas ng tsansang magkaroon ng HIV dahil ito ay nakakaapekto sa pag-iisip na maaaring magdulot ng mapupusok na gawain. Hindi ito solusyon, ngunit ito ay dagdag pa sa problema upang maiwasan ang HIV. Halika na nga, Kate. Alis na nga tayo dito. Kate, pasensya na tungkol sa gapain kanina ha. Hindi ko kasi alam ginagawa ko. Akala ko kasi makahawa kami sa'yo, pero mali pala. Okay lang yan. Sanay naman ako pero salamat ha. Ang hirap lang kasi kapag mali yung informasyon. Ang daming akala, ang konti ng alam. Kate, ako rin ha. Sorry din kanina. Akala ko kasi kapag may HIV, delikado na agad. Hindi pala ganun yun. Hindi talaga. Pero alam nyo ba? Mas masakit pa yung mga panghuhusga ng mga tao kaysa sa mismong sakit ko. Ang dami kasi nilang mga hindi alam. Mas madali silang magalit. Mas madaling matakot. Tsaka, ayun, mas madali silang maghusga. Tao lang din naman kami mga may HIV eh. Kailangan din namin ng respect. Sorry Kate, pasensya na Kate. Sige.
nyo ba, hindi lang pala about HIV ang kailangan nating malaman. Kailangan din nating ayusin ang tingin natin. Magpa-test tayo, magtanong at huwag maniwala sa chismis. At huwag din nating i-judge ang mga may HIV. Hindi sila delikado, wala silang kasalanan at tao din sila katulad natin. At ang alak ay hindi solusyon at ito ay lalo pang nagpapalala sa maling pag-iisip at maling pakikitungo sa mga taong merong HIV. Ang totoong solusyon, kaalaman, pag-unawa, at pagtanggap. Magpa-test, alamin ang totoo at makasan ang stigma.